Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng maraming biyaya, material man o espiritual, upang gamitin natin sa paglilingkod sa kapwa at magbigay papuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapin ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay entrusted. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection, ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan, mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay tinatawag tayo upang maging mabuting katiwala. Napakahalaga na maunawaan natin na lahat ay kaloob ng Diyos. Lahat ay biyaya ng Diyos. At kung bakit tayo pinagkakalooban ng Diyos, kung bakit tayo binibigyan ng mga material at espiritual na biyaya o mga pagpapala, unang-una ay dahil sa pagpapala ng Diyos. Mahalaga na makita natin, and first of all, huwag nating i-compare yung ating natatanggap sa natatanggap ng iba. Huwag nating ikumpara kung ano yung meron tayo at yung meron ng iba. Na minsan may inggit tayo dahil bakit meron sila, wala tayo. Always remember na meron din tayo na wala sila. Kaya nga mahalaga na tingnan muna natin ang ating sarili. Tingnan muna kung ano yung meron tayo at doon tayo palagi magsimula. Kasi kapag palagi na lang titingnan natin yung iba, yung meron ng iba na wala tayo, hindi tayo magiging masaya sa buhay. Palagi natin ikukumpara yung ating sarili at magbibigay ito o magdudulot ng pagkainggit sa ating kapwa. Kaya napakahalaga na sinasabi sa ating gospel today
you are being entrusted with so many blessings and graces sa buhay. Tayong lahat pinagkatiwalaan ng Diyos. And the more na meron tayo, the more na binibigyan tayo, we must be held responsible. Dahil marami o malaki ang aasahan sa atin depende sa kung ano yung ipinagkaloob sa atin. Which means, binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagpapala, ng mga biyaya, not only for ourselves, hindi talaga para sa atin, kundi upang gamitin natin sa paglilingkod sa ating kapwa at upang magbigay ito ng kadakilaan at papuri sa Diyos. Kaya nga, napakahalaga na suriin at tingnan, ano ba yung meron ako? Ano ba yung pagpapala at kaloob ng Diyos na ibinigay sa akin? At ang tanong, ginagamit ko ba ito sa paglilingkod sa aking kapwa? Ang lahat ba ng ito ay nagbibigay ng papuri at kadakilaan sa Diyos? Dahil kung hindi ito ginagamit sa paglilingkod at kung hindi ito nagbibigay ng kadakilaan o kapurihan sa Diyos, it means hindi natin ginagamit sa nararapat, hindi natin ginagamit sa tama ang mga kaloob ng Diyos. Kung itong mga ito, material or spiritual blessings, ay ginagamit lamang natin para sa ating sariling kapakanan, namamali tayo ng pamamaraan ng paggamit ng lahat ng ito. Kaya nga mga kapatid, ngayong araw na ito, sana magkaroon tayo ng yung tinatawag natin na inventory. Self-inventory. Bang tingnan natin yung ating sarili. What do I have? Ano yung meron ako? At lahat ng ito na meron tayo, yung ating buhay, yung ating lakas, yung ating mga kakayanan, talento, talino, galing, yung ating panahon, yung ating oras, yung ating yaman, no? Lahat-lahat sa atin, ito ay kaloob ng Diyos. At bakit tayo binibigyan ng Diyos? Dahil mahal niya tayo. At yung pagmamahal ng Diyos na nagbibigay sa atin ng iba't ibang kaloob ay upang tulungan tayo para tayo mapalapit sa ating kapwa. Hindi para ilayo sa ating kapwa. Lahat ng mga pagpapalang ito ay para ilapit tayo sa Diyos, hindi para malayo sa Diyos. Isang palatandaan na hindi natin ginagamit sa tama at naaayon ang lahat ng ito kapag yung ating mga pag-aari, kung ano yung meron tayo material or spiritual blessings, ay naglalayo sa atin sa kapwa o naglalayo sa atin sa Diyos. Ibig sabihin, we are not good stewards. Hindi tayo mapagkakatiwalaan. We are being entrusted with so many blessings and graces para mapalapit tayo sa ating kapwa at mapalapit tayo sa Diyos. Sa pamamagitan nito, we are giving God the glory and praises sa pamamagitan ng mga kaloob na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming maging mabubuting katiwala ng iyong kaloob sa amin. Nawa ang lahat-lahat ng ito ay magbigay ng kadakilaan sa iyo at maglapit ng aming sarili sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.